So eto na nga po, kakausapin na natin ang ating mamamayang Liberal Party List Representative at House Deputy Minority Leader at former Senator and Justice Secretary, Congresswoman Leila De Lima. Congresswoman, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter and Rica, saka sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayong umaga. Good morning and Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, my ma'am. God, Good morning po. It's so great Yes. to greet you a Happy New Year and you're not there inside, di po ba? That's so hindi ano. Yes. And may I say, right off the bat, yung pagkumpara po, akin lang naman ito, hindi po apples to apples yan. Di po ba? Kasi kayo wala naman kayong choice eh. You were detained, so was Sonny Trillanes. In this particular case, ayaw magpakita ni Senator Bato. He has his reasons. Opo. Pero in as far as this is concerned, Representative De Lima, ano po ba ang feeling ninyo? Medyo na-slight po ba kayo when Senate President Tito Soto said na parang napagkumpara yung inyong mga sitwasyon? Yes, nagulat ako doon na bakit ikukumpara yung sitwasyon namin ni Senator Trillanes sa sitwasyon ni Senator Bato. Ibang-iba naman talaga. That's why umalma tayo, nag-issue ako nung ganong statement na wag naman ganyan na kinukumpara. Dahil, pareho lang daw, parang something like that. Kasi kami nga ang sinight as example na mga wala sa Senado, and then yung parang implication, nagsusweldo, etc. So, sabi ko, hindi pwedeng ikumpara nyo kami. Malinaw naman talaga yan. As you said already na involuntary yung incarceration namin ni Senator Sonny Trillanes. Dahil may kaso mga final sa amin. Ako, finailan ako ng mga trumped-up charges. So, wala akong choice. Dahil inaresto nga ako, and therefore, na-detain ako for almost 7 years. And yung pagkasenador ko from 2016 to 2022, yung aking term. At nagtatrabaho po ako. I may not be physically present sa Senado kasi hindi naman ako pinayagan na mag-physically report there from time to time. Lalo na nung pandemic ay humihingi po ako noon ng permiso na kung pwede i-allow din ako yung teleconferencing. Yeah. Dahil nga 'di ba nung pandemic allowed 'yon, yung mga hindi makakadalo ng in person because nga of the pandemic. So nagkakaroon ng sessions and hearings via teleconferencing online. Sabi ko, ano bang magiging diferensya nun? Na kasi nga I was presumed innocent. May presumption of innocence ako noon. Hindi ako na convict. So I was very willing to really fully work as a senator. But since hindi nga ako pinayagan, ang ginawa ko na lang, nag-file ng bills and resolutions. In other words, nagtratrabaho po ako kahit nakakulong. And hindi ko ginusto yan. Hindi ko ginusto. Yung situation ni Senator Bato, iba. Kasi bakit bigla ngayon siyang nawala? Bigla siyang hindi na nagpapakita. And hindi pa nga siya technically fugitive from justice. Wala pang warrant of arrest. Opo. Yes, napabalita na merong warrant of arrest, pero wala pa. So, voluntary yung kanyang hindi pagsisipot sa Senado para magtrabaho. So, ibang-iba po yung sitwasyon namin. That's why I had to set the record straight. Yeah, we understand fully, pero in the case of Senator Bato, Congresswoman, hindi ba this is bordering already on dereliction of duty? I should say so. Yes. Kasi meron siyang mandato, merong obligasyon sa taong bayan. Dahil nga remember, siya supposedly ang magpe-preside noon sa Senate hearing sa budget hearing doon sa budget ng DND, Department of National Defense. Kasi isa siya sa mga vice chairperson of the Finance Committee at naka-assign sa kanya yung budget ng DND. Opo. Well, hindi siya sumipot. And then he's supposed to be part of the BICAM also. It was announced that he was part of the BICAM. Hindi na naman siya sumipot. Mga mahalagang mga tungkulin ito
ng isang halal na lawmaker. Opo. Pero no show, wala man lang pasabi, I think. Kung, ano ba talaga, bakit hindi ka pumupunta dito? And but it's very clear to us na nagtatago na siya, umiiwas na siya. Dahil nga sa inaasahan na nung in-announce yung warrant of arrest. So this is actually dereliction of duty already, without any explanation. Why he's not around, why he's a no-show. Nagpadala man lang siya ng formal na letter or communication to the Senate President. I don't think he did that. Kasi mahihirapan naman siya talagang i-justify yung kanyang absence. Pwede bang sasabihin niya yun? Ayaw ko munang magpakita dyan, magtatago muna ako. Dahil nga may padating na warrant of arrest. What kind of an explanation is that? What kind of a scenario is that? So, para sa akin, hindi lang ito bordering on dereliction of duty. It is plain and simple dereliction of duty already. Dahil nga, sitting senator. So, walang valid excuse to be absent in the Senate. Can he be considered AWOL also, Congresswoman? Well, ganun talaga sa mga government services, di ba? Although I don't know kung pwedeng gamitin yun sa isang isang legislative office, that the office of the Senate, yung mga AWOL, kasi normally yung AWOL sa ano yan, di ba? Sa mga, normally, as I said, sa mga uniform services, let's say sa security sector. But I think even in other civil service, in government offices, pwede namang gamitin yon. He is in fact AWOL, technically, absence without leave. So, yun po ang punto lang natin. Kung hindi kaya ng Senado na idisiplina at this point ang isang derelict na miyembro, sana wag nagdadamay and then making us as an excuse. Kasi parang ang implication is that sila nga hindi rin sila nag-a-attend. Pero sumisweldo pa rin. Wag niyo po kaming gawing excuse sa ganon kasi hindi namin kagustuhan na kinulong kami. And then at least nagtatrabaho kami. Alam ng buong mundo kung nasaan kami kasi nasa kulungan. Diba? Opo. So, but not the situation of Senator Bato. So, it's definitely no basis at all for comparison. Nakakainis po bilang boss ng mga senador, nakakainis na nakikita mo na ngayon pinapasweldo ay hindi nagpapakita. Pero nakakainis din po marinig yung sinasabing wala naman kaming dahilan para i-compel siyang pumasok dahil kahit hindi siya nag-a-appear, ang kanyang opisina ay nagfa-function pa rin. How can it function if yung mismong kailangan nandun ay hindi naman po nagpapakita? Tatanggapin lang po ba ng taong bayan ang excuse na ito? Hindi po dapat tinatanggap yung ganyang excuse. It's just a shallow excuse and it doesn't erase nga yung kanyang dereliction of duty. Does he make any contact with his staff? Does he give them, clear instructions? And then yung mga pinipirmahan sa opisina, paano pinipirmahan niya? There are various documents na kailangan pinipirmahan ng isang senador, and it also includes yung budget ng opisina ng senador, di ba? But where is he? Is physically absent. So mahirap pong tanggapin yung ganyang mga kadahilanan na ingat sila na huwag disiplinahin, ingat sila na huwag i-call out ang kanilang kasamahan sa Senado. Pero malinaw, umiiwas sa obligasyon, umiiwas sa trabaho, umiiwas, and this is actually betrayal of the mandate given to him by the electorate, yung mga bumoto sa kanya. Kasi ninihani ho, wala man lang siyang statement. Kasi mahihirapan nga siyang i-justify. Kasi sasabihin niya, sorry, hindi muna ako dyan makakapunta kasi kailangan ko muna magtago dahil iniiwasan ko yung warrant of arrest. What kind of an example? Saka dapat hindi natin ini-encourage na sige, magtago ka lang dyan.
magtago ka ng maayos. Diba? That's not a good advice. Aha. Hanggang The proper advice is to show up and face the music. hanggang Kapag nandiyan na yung arrest warrant, wag na Oo dapat nga. pahirapan yung arresting team. May mga legal remedies naman kung anong dapat gawin. Diba? Pero yung magtago, that's setting a really bad example. So yan, ilan-ilan pa uli ang makikita natin ng mga malalaking tao na magiging fugitives from justice. Diyan nga sa ongoing investigation ngayon, diyan sa mga ICI cases, yung mga nasa ombudsman na. And then ilan-ilan na, si Zaldico, wala na, may nagtago na rin, na nandun na sa Portugal. And then now he is technically a fugitive from justice. Legally, actually, he is now a fugitive from justice. Kasi na-cancel na yung passport. Yung kay Senator Bato, wala talaga siyang pwedeng ma-cite na example, whether legal or practical example, or not example, excuse kung bakit hindi siya nagpapakita. So malinaw po sa atin na umiiwas siya sa posibleng pag-aresto sa kanya. Malinaw din sa atin na pinapabayaan niya yung kanyang trabaho sa Senado. there's even a mockery, Congresswoman, dahil nga po, di ba, sinabi niya talaga na kahit pabiro, tatalunin ko, baka nga talunin ko pa yung 90 days na tinagal ng hindi mo pagpasok kay Senator Trillanes, di po ba? So with this, Senator Ping, no? So with this po, and yung pong statement ni Senator Tito Soto na wala silang reason to compel him to napapasukin siya, para po bang powerless tayong mga Pilipino na sabihin at utusan ang Senado? Meron naman sinabi I think si SP Soto na anyone can file actually yung mga ethics complaint para meron silang parang basehan to have legal proceedings. But ang pagdidisiplina sa isang miyembro ng Kongreso, whether it's the Senate or the House of Representatives, pwede rin ang motu proprio on its own. Yeah. It doesn't need really a complaint from anyone. So parang tingin nga talaga natin nahihirapan na crack the whip. Yeah. na 'di ba yung ganon. So that's why nga naisip na gawing example yung sitwasyon namin ni Senator Trillanes na wala naman talagang it's not apples to apples talaga. Yeah. Wala, ibang-iba. So yun, motu proprio pwede eh. They don't have to really wait for any ethics complaint from anyone. Kasi anyone nga can actually file the ethics complaint. But that's, yun nga po yung sabi nga nila, there's the rub. Sabi nga nila na, kasi walang nagko-complain, kaya walang gagawin. Lagi na lang ang nagiging dahilan po, Congresswoman, is, if there's no complaint, then there's no foul. Bakit ganun? Di ba? Parang laging, kung ayaw, di wag. Pero ang problema nga po dito is, obvious na Ganun din ang nangyayari sa Vice President, di po ba? Na kung saan nagpupunta ang Vice President, ang dami-dami nagsasabi, ano ba talaga ang papel ng Vice President? Ano ba ang dapat na deliverables niya? Wala naman pong gumagalaw So, in other words, pati nga yung impeachment, hanggang ngayon, hindi malaman kung nasa na ba talaga yung impeachment na yan. It always boils down to a technicality. That's the kasi pag wala nang ibang maisip na mas substantive na argumento, mas maayos, mas rational, mas logical na argumento na sumasang-ayon sa rule of law, ginagamit na talaga yung mga ganyang mga technicality at kung ano-anong mga palusot. But it doesn't sit well, of course, on the dignity also of the institution, na there's a member na parang makikita natin wala na siyang pakialam
Ano yung magiging epekto sa Senado as an institution. And then nahihirapan nga yung leadership ng Senado kung ano yung gagawin. Yung mga ganung mga statement, reading through the lines, ay ganun yun, yung parang hirap sila. Na siguro paano namin ito gagawin? Yung para bang bigyan muna natin siya ng chance or whatever it is. Yeah. Pero ilang linggo na po siya wala. Na wala talagang dahilan. Walang maayos, walang legal na dahilan. So gano'n na lang ba? Let it be? Hindi yan maganda sa imahe ng institusyon. Yeah, and it seems to boil down to a balancing act. Parang ganun po yung lumalabas na sa Senado. Yes. Sabi nga nila, it's an old gentleman's club. Parang, teka, easy lang kasi baka mamaya sa 2028 medyo tagilid tayo dyan. Oo, dapat dun tayo sa malakas pa rin. You've been there before, ma'am. What do you think? Yeah, yung mga political considerations kasi hindi talaga yan nawawala. Because it's an institution of government, but it's also a political institution of government. Members of both houses of Congress are elected by the people, and normally and more often than not, yung iniisip lagi yung mga ganyan, mga political considerations. Ano bang magiging position ko dito sa usapin na ito? Na kasi kung delikado in terms of the say re-election, in terms of kasi syempre yung mga ingat ka rin na you'll be able to also offend powers that be. Di ba? Yung mga ganyan. Opo. Kasi baka mawala mga privileges or whatever. So may mga ganung mga kaisipan, mga mentality na ingat lagi dahil nga they're looking at re-election. And they're looking also now, yung pa-safe, di ba? May mga ganyang personality na pagdating sa mga sensitive, controversial issues, political issues, they'd rather not engage dahil sensitive nga, controversial nga. So they're not, hindi sila mga risk takers. Ayaw ko na lang mag-talk, Congresswoman, I think ganon. that's also human nature and the nature especially of politicians. Sabi nga nila, Save your own Congresswoman, sabi niya, it is what it is. The people be damned. Parang gano'n. Kanya-kanya. Congresswoman, talon po ako on a different topic. Wala po tayong extradition treaty with Portugal. Ang sinabi po ni Yusek Claire Castro, was asking her yesterday, meron naman na daw pong request for red notice sa Interpol para po kay Zaldico. Kung wala po tayong extradition treaty, naghihintay pa po tayo ng request for red notice. Ano po ang next best thing para mapauwi si former Congressman Zaldico? Yung pinopropose ko nga ho, kasi let me first clarify, hindi ko sinasabi wag nang mag-pursue ng extradition. Wag nang mag-execute, mag-negotiate for extradition treaty. But that is for the long term. Ano kasi yan may proseso yan. Hindi yan basta-basta nagagawa. Hindi yan basta-basta na-execute, napipirmahan. May mga series of talks yan, series of negotiations yan. So in other words, it's a long, tedious process. Ang pinopose ko, nung una ko kasing narinig, yung sinabi nga ni Secretary John Vic Remulla na yun daw ang order ni PBBM. No, na ng extradition treaty, but I think binawi naman and parang sinabi na we are pursuing all possible means to effect the arrest of former Representative Zaldico. Ang pinopose ko, deportation, mas madali, lalo na na-cancel yung kanyang passport. Opo. And maganda naman yan na nakipag-coordinate na sila sa Interpol to get a red notice. They should be able to get already the red notice ng mabilisan dahil nga canceled na yung passport. Now, maganda rin if diplomatically, internally, nakikipag-negotiate na rin with the Portugal government in terms of the deportation. Kasi hindi kailangan ng extradition treaty. Hindi kailangan meron munang extradition treaty ang dalawang bansa kung may request na ganyan ang isang bansa. So ang Pilipinas magre-request ng
deportation. Kasi deportation is by the Portuguese government. Ang Portugal, ang Portuguese government ang magdi-deport kasi nandun sa kanila teritoryo allegedly si Saldico. So mas mabilis yun, mas madali yun na pag makumbinsi sila na oo, kasi nga fugitive from justice na yung subject, then they can easily deport the subject. Here, si Saldico. And then alongside, yung red notice, mas mabilis yun. Kung ang mag-i-implement is yung Interpol. So kasi remember, a sovereign state like the Philippines, like Portugal, tayo may karapatan kung papapasukin o patatalsikin, paalisin ang isang dayuhan. Diba? So yung deportation is one of the means na malinaw naman, klaro naman na merong basis, merong ground. Kasi yung tao, isang Pilipino, pumunta dyan sa Portugal, nagtatago dyan sa Portugal dahil meron siyang kaso dito at dahil merong warrant of arrest at dahil fugitive from justice na siya. So, singit ko lang and then po. with the cancelled passport, di mas madali dapat ang pagdideport. Kung alam natin kung nasan. Pero will it follow the Teves model, Congresswoman, na magkakaroon muna ng kaso doon bago pa i-deport? Not necessarily. Not necessarily. But of course, it depends on the internal laws of Portugal. And pag ganyan naman, ang deportation naman is a universal or global rule. You know, in foreign matters. You know, state to state relationship. You know, yung pagdi-deport, kapangyarihan yan, discretion yan ng Estado. Yes po. Kung sinong mga dayuhan ang i-allow nila na manatili sa kanilang lugar. Opo. And si Saldico is one of them. Yes. Pilipino siya, hindi siya Portuguese. Tapos yun na nga, fugitive from justice na siya. So pwede ba, Portugal, ibalik nyo na sa amin yan, i-deport siya dito sa amin para humarap na dun sa mga kaso. Yun po ang aking pananaw. But again, I'm saying na hindi ko sinasabi na wag na i-pursue yung attack of extradition treaty. Yes. Go ahead, yes. But matatagalan nga yan. Yeah. So there is a more immediate process. Yeah. But the question nga is, which one is the quickest? You're saying baka the request for deportation is the quickest way, no? For to obtain. That's my view. Okay. We'll leave it there for the meantime. Congresswoman Laila De Lima, maraming salamat po. It's good to talk to you again, ma'am. Maraming salamat din. Have a good day, everyone. Thank you, Congresswoman. Ang ating Mamamayang Liberal Representative, Congresswoman Laila De Lima, House Deputy Minority Leader at former Senator and Justice Secretary. Always a pleasure having her sa programa natin.